Good morning! Meron po tayo ngayong devotion, ang tinatawag nating verse for today. Babasahin ko po yung Ingles at meron din po tayong Tagalog. Anyway, Pilipino naman tayo. Proverbs chapter 18 verse 21. Death and life are in the power of the tongue, and those who love its use will eat its fruits. Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang mga nagmamahal dito ay kakain ng bunga nito. Itong verse na to ay madalas naririnig natin sa mga devotions at sa mga sari-saring interaction ng tao sa bawat isa. One of these is yung tinatawag nating result-oriented conversation. Result-oriented conversations is power. Hindi pwede yung daldal ng tayo ng daldal na wala tayong purpose. Karamihan ng tao pag dumadaldal, laging may purpose. Tingnan niyo ang pagkasabi ni Solomon, death and life are in the power of the tongue. Di ba sa mga husgado, lalo na pag heinous crime, o kaya mayroong kasong mabigat na meron ng ebidensya at napatunayan naman ng mali, minsan ang testigo nandun yung power. The witness, kung siya ay wise, siya ay honest, talagang pwede niyang baliktarin ang isang desisyon. For example, may death penalty. Sa salita lang ng isang tao, pwedeng mapatay ang isang tao, whether guilty or innocent. History shows that the power of conversations sa korte o sa day-to-day basis, meron tayo yung tinatawag na result. Lagi yan. Kaya nga ang ating topic ngayon, result-oriented conversation. Conversations with a purpose. Kaya mag-ingat tayo. Minsan may mga tao, they pretend to care, pero chismoso, chismosa. Tapos, pag kwento niya dyan sa'yo, sa iba naman, magkikwento yan, babalik ta rin kasi siraan ka pa. Ang ganda ng ating illustration, di ba? Napakasimple. Pero why not talk to God? The result-oriented conversation with power. Putting Jesus Christ, the Lord and Savior, on top of every situation. Kaya nga ulitin ko, if we're going to examine Proverbs 18:21, it makes you wise. This was written by King Solomon, the wisest king that ever lived in human endeavors of Israel and in the world. It says, Proverbs 18:21, death and life is in the power of the tongue, and those who love its use will eat its fruit. Sometimes people want conversation or talk for information, for entertainment. But it's not always that case. Conversation o yung pag-uusap must have a purposeful meaning. Look at Proverbs 12:18. There is that speaks like the piercing of a sword, but the tongue of the wise is health. There are some people who talk with a different purpose in mind. Instead of building up the person, concentrating on the mistakes, what happens is they pierce the heart of the person. They create chaos, misunderstandings. That's why in this verse, it says, the tongue of the wise is health. Merong pakinabang sa mga tao nagsasalita
na may karunungan. Hindi knowledge. Kasi dito nagkakaiba ang wisdom, wise, at saka intelligent. Ang wise na tao, alam niyang gamitin yung purpose ng knowledge. Yung taong knowledgeable lang, dalawa purpose, hindi klaro. Either to put you down or to lift you up. Siraan ng isang tao o i-build up ang tao. Yan ang isa sa problema. Kaya nga sabi rito sa Proverbs 12:18, Tagalog version, updated Tagalog version, ang mga salitang padalos-dalos ay tulad ng saksak ng isang espada. Pero ang dila ng matalino, kagalingan ang dinadala. So, pag nagsasalita tayo, maging maingat tayo. Kahit na nagagalit, pwede nating control. Sabi nga sa Biblia, magalit ka pero huwag ka magkakasala. Pero kung alam mo ng kahinaan mong magalit at makapagsalita ng hindi maganda, tigil mo na yan. Kasi curse yan eh. Nakikinig ang diablo, nakikinig din ang mga angels of the Lord, at higit sa lahat, nakikinig ang Diyos natin, ang Ama sa langit. Kaya ang sabi niya dito, ang mga salitang padalos-dalos ay tulad ng saksak ng isang espada, pero ang dila ng matatalino. Actually, mali yung pagkatagalog. Ang dila ng marurunong, kagalingan ang dinadala. Kasi sa Greek, hindi naman matalino ginamit eh. Wise. Hindi naman sinabing intelligent or knowledgeable. Let me correct that, no? Tapos sa Proverbs chapter 12, verse 19, isang application ng wise conversation with power, always be truthful to yourself and to others. Pero hindi ko sinasabing truthful, mapapahamak yung kapwa mo. Chismoso-chismosa na yun. No? Ililinaw ko lang. Ang isang example, yung si Abraham, no? Dininay niya for the sake of the life of his wife, si Sarah. Dahil may itsura si Sarah eh. Nakita nung Pharaoh yung ganda ni Sarah. Nalaman ni Abraham, dahil natakot siya, karamihan daw ng may asawa pag maganda at nagustuhan ng paraon, pinapapatay. Iba, hindi yun, itong Pharaoh na to, wala namang name na binanggit, pero hindi natin pag-uusapan kung sino yung Pharaoh. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sitwasyon. Napilitan siya magsinungaling na sabi niya kapatid niya. Pero, hindi pa rin nagsinungaling si Abraham. Ba't mo sinabing hindi nagsinungaling? Kasi alam ni Sarah yung plano ni Abraham to protect the life of both Sarah herself, yung asawa niya, and himself. So, ganun ang sitwasyon, no? Pero hindi ko sinabing tuwing ganun ang sitwasyon, magsisinungaling ka. May usapan, may agreement. Kaya nga kahit na pinagsapalaran niya, pakilala doon sa Pharaoh na walang asawa si Sarah. Pero hindi siya pinatulog ng Diyos yung paraon. Kaya nalaman ng paraon na propeta si Abraham. Bakit mo ginawa sa akin to? Gusto mong sumpain ako ng mga Diyos? Kasi yung mga panahon yun, yung Egypt, marami ng Diyos eh. Pero lahat ng mga Diyos ng Egypt napahiya sa God of Israel. Yun ang pinagkaiba. Dinidinay pa ng mga Egyptologists yan. Sa totoo lang. Ngayon, alam natin na may warning mismo ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya sa Matthew chapter 12, verse 36 to 37, maingat tayo magsalita mga kapatid. Be careful in judging, in giving your opinion. Mas maganda, wag na lang tayo magbigay ng opinion kung hindi hinihingi. Alam nyo, ang prayer is the result of your judgment, your decision, your choosing. Ang ibig sabihin ko, pag nagpe-pray tayo, laging resulta yan kung ano yung ating mga pinili, ano yung ating desisyon, ano ang ating pakay. Kaya nga sabi ko, result-oriented conversation. Prayer is also
God-oriented conversation with God. Kaya sabi nga ni Jesus Christ, I tell you that on the day of judgment, ingat po tayo dyan, people will give an account for every worthless word they speak. So, ibig sabihin, parang sinabi na rin ni Jesus, huwag tayo magsalita ng useless things. Katulad ng mga joke na trash, walang purpose. No? For by your words, you will be justified. By your words, you will be condemned. It does not mean that you are always a Christian when you judge people who are more sinners than you are. It is one example of conversations in the mind. You may not say it to other people, but you are doing it. No? Ang ibig sabihin ko, meron kang nasasabi, nasa isip mo, maaaring hindi mo sabihin sa ibang tao, pero sa isip mo, nababasa ng Lord yung iniisip mo, parang yung sa parable ng Pharisee at saka yung tax collector, yung religious at saka yung government employee na taga-BIR noong mga panahon ni Jesus Christ. Kasi alam ni Jesus Christ, yun yung hot topic nung araw, yun yung trending. Sabi dito sa Matthew chapter 12, verse 36, Tagalog, verse 36 to 37. At sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom, take note, sa araw ng paghukom, ang mga tao ay mananagot sa bawat salita na kanilang binitawan na walang kabuluhan. Sapagkat sa inyong mga salita, ikaw ay mapapawalang sala. At sa iyong mga salita, ikaw ay parurusahan. Mga kapatid, meron nga ako nakausap, hindi naman siguro totoo lahat. Hindi lahat, pero may mga ganun talaga, obviously. Meron talagang mga lawyers na discreet, honest, naninindigan sa totoo, hindi corrupt. Meron din mga lawyers na liars. Parang British, no? Liars. Lawyers, they are liars. These lawyers are liars. Yes, imagine. So, kung wala akong purpose, dun sa sinabi kong lawyers, liars, aba, magagalit ka kung abogado ka sa akin. Pero dahil nga may illustration purpose, kaya nga pag magsasalita tayo, may purpose. Kahit sa mga joke. No? Pero hindi ako nagpaparinig, nagsasabi lang ako ng totoo. Okay? Sabi rito, at sinasabi ko sa inyo ang araw ng paghukom, ang mga tao ay mananagot sa bawat salita na kanilang binitawan na walang kabuluhan. Sapagkat ang inyong mga salita, ikaw ay mapapawalang sala. At ang iyong salita, ikaw ay paparusahan o parurusahan. Mga kapatid, isa sa pinakamagandang gamit ng salita ng Diyos, umiwas tayo sa pakikipagtalo, lalo na pag nag-aaral tayo ng Biblia. Pag-aralan ng Biblia, huwag pagdebatiin. Kung minsan, sabi ng isa, oneness kami. Sabi ng isa, Trinitarian kami. Alam nyo, sa totoo lang, masusurpresa kayo. Pag-aralan nyo yung oneness, meron doon sa Bible, Hear, O people of Israel, for we have one Lord, one God. O, di ba? Oneness yun, sabi nila. Tapos, kung babasahin natin yung Matthew chapter 28 verse 19, sasabihin nyo, wala naman salitang Trinity. Pero ang ibig sabihin po ng Trinity, inadapt yan ng mga mekaniko sa Biblia. Pag sabi mekaniko, mga theologian, mga nag-translate ng Bible, scholars, na talagang in fairness din sa kanila, ginamit din sila ni Lord. Kaya nga nahubog yung King James Bible, nahubog din yung mga Geneva Bible, mga ganyan. No? Kaya dito sa Matthew chapter 28 verse 19, ito po ang sinasabi. Tagalog, humayo kayo
at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa. Okay, pakinggan nyo to ha. Bautismohan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Hindi sinabing mangangalan ng Ama, mangangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Hindi rin tinagalog o Ingles sinabi sa ngalan ng Ama at ng ngalan ng Anak at ngalan ng Banal na Espiritu. Ang sinabi sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Bakit ko ito pinaliliwanag? Maingat ako. Ayaw ko maging careless. Take note, sinabi sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Hindi sinabing mangangalan. So, ibig sabihin, yung pangalan pala ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, iisa. O, di may Trinitarian ka ngayon, 3 in 1. Parang kape. Isang kape, isang sachet, merong creamer, may sugar, may coffee. Nagets niyo ba? So, yung mga ganyan, hindi pinagtatalunan. Basahin mo mismo. Ang Bible ang mag-i-interpret. Kaya nga nasabi ni Jesus Christ, ang Ama at ako ay iisa eh. Tinanong din niya si Pilipos, kung ako makikipag-argue. Pilipos, gaano mo katagal ako kilala? Nakita niyo ba? So, bakit kailangan natin maintindihan to? Meron nagsasabi, pag nagpe-pray ka, huwag ka mag-pray ng in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tama! Tama sila. Bakit? Kung hindi mo naintindihan, hindi mo pwede gamitin yun. Pero dahil ginamit ko na may paliwanag, pwede mong gamitin. Pero pag sinabi mo sa ngalan ni Jesus, sakop na lahat yun, yung name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, kung ikaw'y Katoliko. Huwag nyo basta-basta gagamitin yung in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit nang hindi tayo nangungumpisal, nagpapakumbaba sa ating mga kasalanan, sa ating mga kakulangan. Kung hindi tayo magbe-bless, huwag nyong gamitin yung in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hindi pwedeng in the names of the Father and of the Son and of... Hindi rin pwede yung in the name of the Father and the name of the Son and of the Holy Spirit. Walang sinabing ano. Pakinggan nyo yung English translation nitong 28:19. Humayo kayo, di ba sabi? Go ye therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kaya hindi pwedeng sabihin magkaiba yung pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Mga kapatid, marami mga scientists, hindi nila mapaliwanag yung salitang Holy Spirit. Lagi nilang binibira yung Ama, lagi nilang binibira yung Anak. Pero yung Holy Spirit, binibira rin ng ibang mga denomination sa Israel, mismo yung mga Israelite. Binibira nila yung pangalan ng Holy Spirit. Anong tawag mo? Blasphemy. Bakit? For example, hinatulan mo yung isang man of God o isang nangangaral ng salita ng Diyos. Ay, ayaw namin maniwala kay Vic. Niloloko lang kami. Eh, nasa Biblia yung sinasabi ko. Ano ibig sabihin nun? Against ka sa Holy Spirit. Hinatulan mo. Minsan kapwa pastor pa because of pride. Mga kapatid, nakakalungkot yun. Minsan kapwa Kristiyano mo pa. Magyayabang pa, laki ng church, ganyan. Hindi naman doon nakikita yun. Nasa motive mo yan, kapatid. So, maging masinop tayo. Kailangan ang ating way of conversation must always have a purpose. Kaya nga ito ang pinakamagandang purpose ni Lord sa kanyang salita. Sinabi niya ito sa kanyang alagad, nung panahon niya. Sinabi niya ito para sa future disciples, tayo yun. Nakita na ng Diyos yun. Nakita na ni Kristo. Sabi niya sa John chapter 15 verse 16, You did not choose me, but I choose you and appointed you to go and bear fruit. Fruit that remains, so that whatever you ask the Father in my name, He will give you. Take note, He will give you in my name, binanggit ni Jesus Christ. Kung yung name niya, iba dun sa name ng Ama, ng Anak,
at ng banal na Espiritu doon sa keynote ko sa Matthew chapter 28:19, napaka-imposibleng sagutin yung panalangin kasi lagi tayo may argument sasabihin, tao lang si Jesus, kaya nga namatay si Jesus at nabuhay ngayon. Siya ay God in the flesh. Hindi na natin pwede i-argue yun dahil Diyos na mismo nagsasabi. Pero ang point ko dito ngayon, purposeful. Kaya ka nandito sa ating early verse for today. Pinili ka ng Diyos. Dinaanan lang tong video ito. You did not choose me, but I choose you and appointed you to go and bear fruit. Ano yung fruit? Faith, love, mercy, hope. Kaya pag nag-pray ka, may power. Bawat pagsasalita mo, may power. Lahat ng may sakit ngayon, in Jesus Christ's name, meron akong alam na isa na x-ray, gumaling na, hindi ko babanggitin ang pangalan for privacy. Pinag-pray namin. Number 2, merong matanda na nagkasakit, hindi ko babanggitin din, gagaling na yun. Okay? Number 3, meron pa tayong pinag-pray na may sakit. So, hindi ko babanggitin ang pangalan for privacy kasi hindi ko naman ipaalam. So, yung tatlong yon na nasa prayer list ko at lahat ng taga-subaybay ko, pinag-pray ko, may result. I am a result-oriented person, sabi ng Biblia. So, sabi natin, sabi niya dito sa Tagalog, hindi kayo ang pumili sa akin, pinili ko kayo at itinalaga ko kayo na humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Ito ay upang kung anuman ang hingin nyo sa Ama ay sa aking pangalan, ibibigay niya ito sa inyo. Father God, lahat ng may prayer request sa oras na ito, Lord God, grant it in the name of Jesus Christ. Bless all those who are connected to us in Jesus Christ's name. Amen.